natapos at tatanggap ng pagkilala sa mga susunod na araw. Gayon din, ating ialay ang misang ito para sa mga pumasa sa licensure examination for teachers noong nakaraang Marso nitong taon 2024 mula sa Departamento ng Kolehiyo, Batch 2023 na sina Ms. Ira Camille A. Abad, LPT, Ms. Christine C. Aquino, LPT, Ms. Resigel S. Enriquez, LPT, Mr. Marco Wilson A. Avendaño, LPT, Ms. Abigail C. Capiral, LPT, Mr. Emerald A. Alcantara, LPT, Mr. John Ryan B. Santa Ana, LPT, Ms. Larissa B. Llaneta, LPT, lalo't higit sa ating mga mahal na guro na sina Sir Dan Dexter Papa, LPT, at Sir Dave Russell de la Cruz, LPT. At para sa kapayapaan ng kaluluwa nina Gloria Lo at J.R. Bautista. Ang punong tagapagdiwang ng ating banal na misa ay ang minamahal na rektor ng ating paaralan, Reverendo Padre Domingo Salonga, kasama si Reverendo Padre John Michael de la Cruz, Finance Officer of Colegio de San Pascual, Bailon. Ang lahat po ay magsitayo at ating sama-samang awitin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo nagtitipon upang pasalamatan ang Panginoong ating Diyos sa lahat ng biyaya at kaloob na Kanyang ibinahagi sa atin. Lalo't higit sa mga mag-aaral nating magsisipagtapos at sa mga mag-aaral na tatanggap ng parangal dahil sa kanilang ipinakitang kasipagan at pag-aaral sa taong pampaaralang
2023, 2024. Gayun din ang ating pagdiriwang isang araw ng pasasalamat, hindi lamang pasasalamat, kundi araw ng pagtutalaga ng ating sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. This is a celebration of thanksgiving and commitment. Kaya't upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang na ating isasagawa, humingi muna tayo sa Panginoon ng tulong at awa. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang lahat ng biyaya ay nanggagaling sa iyo. Ipagkaloob mo na lagi naming maisip ang matuwid at gawin ito sa tulong ng iyong awa at patnubay. Alang-alang kay Jesucristong anak mo at Panginoon namin, na nabubuhay at naghaharing kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay maupo at pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo sinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyan ay nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, hiingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo
ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya. Na higit kay sa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag sa Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya ay inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Portion ng Lord. Pangako ng buo natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay, nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may pinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakilang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng puo natin, lagi nating gunitain. Magsitayo ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita.
Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat. Father Pope, Dr.
Dr. Marilo Galman, ang ating Academic Directress at Dean ng College Department, Sister Elvira, ang Local Superior ng mga Dominicans dito, Sister Elisa, ang ating Principal, at Sister Ina. Mga magulang na naririto ngayon, mga magsisipagtapos, mga teacher at mga profesor sa ating paaralan, bayan ng Diyos. Maaring malayo ako sa inyo ngayon, pero kitang-kita ko pa rin kayo. Physically, malayo ako, pero napakalapit ng aking puso sa inyong lahat. Maraming nagtataka kung bakit sa edad ko hindi pa ako nagsasalamin. Sasabihin ko sa inyo ang aking sikreto, kaya hindi pa ako nagsasalamin, hindi ako tumitingin sa pangit, kaya tinitingnan ko kayong lahat ngayon. Yon ay literal at figurative. Ibig sabihin, kapag ikaw ay parating tumitingin sa maganda at hindi ka tumitingin sa pangit, ang iyong attitude ay punong-puno ng positivity. Walang nega sa iyong buhay kung hindi lahat ay maganda, totoo at mabuti. Ad Maiorem Dei Gloriam. Always for the greater glory of God. Greater glory of God. Ito ang motto ng mga Jesuits, ang orden na tinatag ni San Ignacio de Loyola. Ang magis, yung higit na hinihingi, katulad ng pinahayag sa ating mga pagbasa ngayon. Hindi sapat na mamuhay tayo sa daigdig na ito na okay lang. Kung hindi ang hinihingi sa atin ng ating pananampalataya at ito ay sinisikap na magawa natin sa paghubog sa ating mga mag-aaral, ay ang bigay ang lahat ng mabuti, maganda at totoo. Kaya nga naalala ko, nung unang araw ko sa San Jose Seminary, na nasa loob ng Ateneo de Manila University, ang sabi ng rektor na isang Jesuita, always aim for the goal. Always aim for the goal. If you don't get the gold, you still get the silver. Still, if you don't get the silver, you still get the bronze. But never aim for mediocrity. Never simply aim for the bronze. Because if you don't get the bronze, what do you get? You get a bottle cup. Ano ang makukuha mo? Tansan. Kaya always aim for the gold. Ang mga pagbasa natin ngayon ay ganun din ang hinihingi sa atin. Ibigay natin ang lahat ng ating mga kayanan sapagkat ang biyayang ipinagkaloob sa atin ay ang pinakamataas na biyaya na binigay sa atin ng Diyos. At ito ang ating pananampalataya na magbubunga ng buhay na walang hanggan. Kaya nga magandang iugnay natin sa Ad Maiorem Dei Gloriam, for the greater glory of God, ang motto ng ating paaralan. Be Christ to others. Be like Christ to others. Na ibig sabihin, katulad ng ating Panginoong Jesucristo, binigay ang lahat na maganda at mabuti at totoo upang ang tao'y tumahak sa landas patungong langit, sa landas patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya sinisikap natin na makita na sa paghubog na ibinibigay sa atin, hindi lamang ito para kaalaman ng ating isip, kung hindi ito'y isang pamaraan na mahubog tayo bilang mga taong kapuri-puri sa Diyos. Ang taong buhay na buhay ay kalwalhatian ng Diyos at yung makilala niya ang Diyos ang siyang tunay na buhay. Kaya nga sinisikap natin na sa ating pag-aaral, sa paghubog na ibinibigay sa inyo, lumalim ang inyong pananampalataya, deepening of the faith, lumawak ang inyong isip,
broadening one's horizons, mapagyaman ang inyong pagkatao, enrichment of one's being. Be like Christ to others. Ito ang hamon sa atin. Ito rin ang kahulugan ng Ad Maiorem Dei Gloriam, for the greater glory of God. Kaya nga ang ating eskwelahan ay isang eskwelahang ibinibigay ang lahat at binabalik ang lahat sa anumang inyong ibinibigay. Sapagkat walang may-ari ng eskwelahan tayong pinaghahanap buhay, kundi ang inyong binibigay ay para sa pagpapaunlad ng pananampalataya, pagpapalawak ng isip at pagpapayaman ng ating pagkatao. Kaya't idalangin natin sa misang ito, naway magpatuloy tayo sa ating misyon, sa ating paaralan, na tunay na lumalim ang pananampalataya, lumawak ang isip at mapagyaman ng pagkatao ng bawat mag-aaral. At gayon din ang biyayang ito ay makita sa amin na namumuno sa paaralang ito. Kaya nga sinabi natin sa simula ng misa, ito'y pagdiriwang ng pasasalamat, ngunit kasama ng pasasalamat ay ang muling pagtatalaga ng ating sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sapagkat sa bawat biyaya na tanggapin natin sa Panginoon, ito ay mayroong kakabit na pananagutan. Biyaya ang makapag-aral sa isang katolikong paaralan. Biyaya ang maging isang katoliko. Kaya ito ay may kakabit na pananagutan. Ito ang hinihiling ng Panginoon sa lalaking pumunta sa Kanya na nagpahayag na nasusunod na niya ang lahat ng utos ng Diyos. Ngunit meron pang higit na kulang. Dapat ang biyayang tinanggap niya ay maibahagi niya sa iba. Kaya't ito ang misyon ang kayong mga magsisipagtapos. Hindi natapos ang lahat sa inyong graduation kung hindi ito ang tunay na pagpapayabong ng ating buhay at ng ating sambayanan. Kaya nga ang hamon sa atin ay, tunay bang naging mabunga ang ating buhay? Sapagkat sa ating panahon ngayon, napakalaking tukso na maging mabongga lamang ang buhay at hindi maging mabunga. Ito ay magiging mabunga lamang ang ating buhay kung ating pananampalataya ay patuloy na lalalim, kung patuloy na lalawak ang ating isip, at kung patuloy na mapagyayaman ang ating pagkatao. Kaya una po, pasalamat sa mga guro at mga propesor at ang mga kasama ko sa pamunuang ito na nagsisikap na ibigay ang sarili sa tunay na paglingkod at paghubog sa mga kabataan. Pasalamat din sa mga magulang sa tiwalang ibinibigay sa ating paaralan. At kayong mga magulang ay aming kabahagi rin sa paghubog sa inyong mga anak upang ang kanilang buhay ay maging isang buhay ng paghahandog at paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ngayon po ay gaganapin ang pagbabasbas ng mga diploma at medalya. Minamahal naming Reverendo Padre Domingo M. Salonga, iniaalay ang mga diploma at medalyang ito sa gisag ng aming pagsusumikap at pag-aaral sa Kolehiyo de San Pascual Bailon. Hinihiling po naming ilakip sa inyong pananalangin na ang mga ito'y maging palagi ang paalala ng aming pananagutan na mapaglingkuran ang Diyos at ang sambayanan ng buong katapatan at katatagan.
Mapagmahal na Ama, sa iyo nagmumula ang lahat ng biyaya. Nawa ang mga natitipon ngayon na magsisipagtapos ay pagkalooban mo na mga biyayang kanilang kinakailangan upang patuloy kanilang mapaglingkuran at ang iyong bayan ng may pag-ibig. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manatili pong nakatayo. Panalangin ng bayan, manalangin tayo ngayon sa ating Diyos Ama para sa katatagan ng mapaglabanan natin ang mga tukso ng kayamanan at kasiguraduhan. Tutugon tayo pagkatapos ng bawat panalangin. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napapabayaan at mga naghihirap ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Mga turista, binigyan din ang mga tinatawag na tagasunod ni Kristo, naway kanilang mapagtanto na mas mahalaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at pangangalaga sa mga kapuspalad kaysa sa sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. FM. Ang lahat ng tao naway matagpuan ang karunungan na unahin ang paghahanap sa kariyang ng Diyos at ialay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga magsisipagtapos at tatanggap ng pagkilala sa kanilang pagsisikap sa pag-aaral, naway makita ang kabutihan ng Diyos na sa kanila'y gumagabay at gawing inspirasyon nila upang gumawa rin ng kabutihan sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga may sakit, naway mabigyang kasiyahan at kalakasan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na mamuhay sa karukhaan sa Espiritu at sumunod sa halimbawa ni Kristo na naging dukha upang kami ay umunlad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat.
magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga alay na alak at tinapay na mga sagisag ng ating buhay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahaing ito ng iyong sambayanan upang kami magsumikap na maging tagapagdala ng liwanag at pag-ibig mo sa aming kapwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay aming pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa itunay na nakapagbigay ng buhay at liwanag sa sanlibutan. Sa mga mahihina, hatid niya'y kalakasan. Sa mga nadidilim, dulot niya'y kaliwanagan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo ang kadakilaan. Magsilugod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong Santa Iglesyang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na tawagin natin ang Diyos na Ama. Kaya ngayon ay ipahayag nga natin na tayong lahat ay magkakapatid sa ilalim ng iisang Amang nasa langit. Ama, hinihiling namin, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo at pinagkakaloob ko sa inyo aking kapayapaan. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Mga kapwa ko magsisipagtapos, ang nakalipas na mga taon sa ating pag-aaral at pagsasama-sama ay manatili nawa sa atin hanggang sa mga susunod pang mga taon. Sa ating pagbibigayan ng kapayapaan, lagi nawa tayong magkaisa sa pag-ibig ni Kristo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mapalad tayo ngayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap ng banal na komunyon, row by row po ang pagpila. Hintayin ang hudyat ng mga campus ministry bago tumayo. Maraming salamat po.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang pinananaligan naming Diyos na tagapaghatid ng buhay at kaliwanagan, ang siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan na walang maling na buhay, sa bisa ng kanyang nagliligtas na pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Minamahal naming Reverendo Padre Domingo Salonga, sa pagtungtong ng mga magsisipagtapos sa isang bagong yugto ng kanilang buhay, inihahabilin po namin sila sa inyong panalangin at hinihiling na sila ay basbasan kasama ng kanilang mga magulang, tagapagtaguyod at mga guro. Iyuko ninyo ang inyong ulo para sa maringal na pagbabasbas at tutugon tayo ng amen pagkatapos ng bawat panalangin. Ang Diyos Amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwara ng pag-ibig, ang siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod sa inyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo huwag dumanas ng walang hanggang pagkamatay, makamtanawan ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
picture taking. First, teachers, faculty and staff of Colegio San Pascual Baylor, and then the kindergarten pupils, together with parents.